Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved Brother Ding. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at pamanalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila't mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Maraming salamat po Diyos. Narito kami sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Salamat po marami sa iyong matamis na presensya. Salamat sa kalusugan, taglay ng bawat isa sa amin, sa iyong pag-iingat o Diyos. Salamat po marami o Diyos sa mga buhay na patotoo. Salamat sa pagtawag mo sa amin, sa pagpili mo sa amin upang kayo maglingkod sa iyo. Salamat sa mga blessing na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat po o Diyos sa iyong katapatan. Purihin ka o Diyos. Salamat sa iyong matamis na presensya. Narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Pagpalain mo ang iyong salita. Alisin niyo po ang magandang gawa ng kaaway. And find the power of darkness in the name of Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po magsumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa ating pagsamba sa Diyos, mga minamahal, ang ating special na bisita, walang iba kung hindi ating dakilang Diyos. Amen. Kaya kapag tayo po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon, tuwang-tuwa ang Diyos sa atin. Amen. So, salamat sa mahal na Panginoon. Tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po tayo nagbibigay paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Willis Almeida. At gayon din po sa patuloy nating pag-aalala sa mga gintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanya pong buong pamilya. Amen. Sa lahat ng mga bukas viewers, sa lahat ng mga kapatiran narito, isang pinagpalang hapon sa lahat. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, purihin po ating dakilang Diyos, maminamahal. Buksan natin ating banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Matthew, chapter 16, verse 26. From the book of Matthew, chapter 16, verse 26. For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Amen. Matthew, kabanatang 16, ang talatay 26. Sapagat anong pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong katsanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Amen. So ang ating pong topic sa oras na ito, mga minamahal, ito nga sinasabi ng banal na kasulatan, the value of a soul. The value of a soul. Sa Tagalog po, ang kahalagahan ng ating kaluluwa o ang kahalagahan ng kaluluwa. Amen. So mga minamahal, pagkatapos nangangaral ang ating mabait na Diyos, itinuturo niya ang kahalagahan ng pagiging disipulo ng ating Diyos. Kanyang itinuro sa atin, mga minamahal, itong sinasabi ng Biblia, for what is a man profit if he shall gain the whole world and lost his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Amen. So yung ating mag-aralan ito, mga minamahal, sapagkat ito ay para sa atin. Amen. Sapagkat, mga minamahal, mag-isip tayo ng bagay na mahalaga sa atin. Yung bagay na pinakamalaga sa iyo. Isipin mo, anong bagay na pinakamalaga sa iyo? Mga minamahal, maari ang sabi ng iba, malaga ang kumita. Malaga ang kumita ng salapi. Amen. Yung iba iniisip nila, ang mahalaga sa kanila, yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo, yung kanilang properties, yung kanilang house and lot, yung kanilang pamilya. So, yan ay mahalaga din. Amen. Subalit kung basahin natin ang banal na kasulatan, ang isang bagay na mahalaga sa atin, ang ating kaluluwa. Amen.
So sabi ng Biblia, kung maangkin natin ang lahat ng kayamanan sa daigdig na ito at mapapahamak ang ating kaluluwa, mga minamahal, ano raw po ang mapakinabangan natin? Amen. At ano naman daw po, mga minamahal, ang pwede nating i-barter o exchange sa ating kaluluwa? Sa pag-aralan po natin ito, mga kapatid, sapagkat alam ko pong lahat tayo po umiibig sa ating kaluluwa. Amen. At alam ko po na walang bagay na mahalaga sa atin. Bakit tayo narito nagsamba sa Diyos? Dahil pinapalagaan natin ang ating kaluluwa. Upang ating kaluluwa ay hindi magutom, upang ating kaluluwa ay makakain ng salita ng Diyos, upang ating kaluluwa ay maging masigasig sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, ang tao po ay merong kaluluwa. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, from the book of Genesis, mga minamahal, chapter 1 verse, dito po tayo mga minamahal sa 20 and 21 kindly. Oh, sorry. So dito po muna tayo mga minamahal. So dito po tayo sa from the book of Matthew chapter 10 verse 28. Sige po. From the book of Matthew, chapter 10, verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Amen. Everybody say, praise the Lord. So sabi po ng banal na kasulatan, ang tao po, mga minamahal, sabi po ng Biblia, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Everybody say amen. So ang tao po, mga minamahal, meron tayong kaluluwa. Maliwanag po mga kapatid. Amen. Ang tao po, sabi ng Biblia, huwag tayong matakot, mga minamahal, sa mga kumikitil ng ating katawan o ng buhay. Subalit wala silang kapangyarihan magbulit sa iyo sa impyerno. Subalit ang katakutan pala natin, mga minamahal, yung makapagpuksa sa iyo at kaya kang itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. Amen. So ang tao meron siyang kaluluwa. Nang nalikhay ng Diyos ang tao, mga minamahal, galing sa putik, ito po ay inubog ng Diyos at binigyan niya ng hininga. Amen. So nagkaroon ng tao ng kaluluwa. Amen. So yung ating physical, mga minamahal, itong ating physical ngayon, mga kapatid, ito po ay meron pong tinatawag na, masabi nating vulnerable. Amen. Pag mamatay ang tao, ang kanyang physical, ilibing sa lupa, at ito po ay babalik sa alabok. Amen. Subalit yung kaluluwa ay ihiwalay. Amen. Hihiwalay ang yung kaluluwa. Sabi ng banal na kasulatan, ang kaluluwa ay babalik sa langit. Amen. Ibig sabihin, ang espiritu ay babalik sa Diyos. So mga kapatid, maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao po ay merong kaluluwa. So maliwanag po, kagaya ng patutuo ni Brother Ardiel Piolino, yung ating kasamang manggagawa, nang siya po ay maksidente sa dako ng Manila, paghawak niya doon sa live wire, dahil nagsasabit ng streamers sa poste, yung pinakadulo pala noon, live wire yun. Hindi niya alam. Akala niya hindi yung live. Paghawak niya, mga minamahal, 34,500 volts pala yun. Paghawak niya, nasunog yung kanyang katawan. Nasunog yung kanyang katawan.
Mga minapaghawak niya sa live wire, nasunog na yung katawan niya. So naging uling. Makita mo yung mukha lumabas yung mantika sa katawan. Parang yung inasal, yung manok na nasunog-sunog, ganon ang lawas. So mga nasunog yung kanyang damit, buong damit niya nasunog at nahulog galing sa taas, nahulog sa lupa. Pagkahulog niya mga minamahal, doon nakita niya umiwalay yung kanyang kaluluwa. Everybody say amen. Yung kanyang physical bumagsak sa lupa, nasusunog mga minamahal. Subalit yung kanyang kaluluwa umiwalay, dinala doon sa langit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So doon sa langit, sinalubong siya ng ating mabait na Diyos. Napakabuti ng Diyos. Amen. Ipinakita niya doon ang mga mansyon, ang mga ginto na sinasabi ng Revelation, doon sa langit yung mga mansyon doon, mga ginto. Yung nilalakaran nimo, ginto, mga minamahal. So napakaganda ng lugar, walang kasing ganda. Sabi po ng Biblia, hindi pa pumasok sa isip natin anong ganda ng langit. Subalit maliwanag na sinasabi ng Biblia, napakaganda ng langit inihanda ng Diyos sa atin. So doon ipinasyal siya ng mahal na Panginoon. Habang yung kanyang physical na katawan ay bumagsak sa lupa at kibinuhat ng mga kasama naming manggagawa at nandun yung hospital, sa Welcome Rotonda, nandun yung UDMC Hospital. So ipinasok siya doon. Sabi ng doktor, dead on arrival. Wala ng pulso. Ibig sabihin, patay. So mga minamahal, tumawag sila sa ating beloved pastor. Ang sabi ng mga pastor, si Brother Arnel, naksidente, patay. Ang ating beloved pastor, madaling araw, nagpupuri dahil coming ang crusade, nanalangin sa mabait na Diyos na ibalik yung kanyang buhay ni Brother Arnel. So si Brother Arnel nandun na sa langit yung kanyang kaluluwa. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, bumalik ka sa lupa. Sabi niya, mahal na Panginoon, ayaw ko nang bumalik doon. Napakahirap doon sa lupa. Sabi ng mabait na Diyos, hindi pwede anak. Bumalik ka sa lupa at sabihin mo sa kanila, natutuwa ko sa inyong ginagawa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At sabihin mo sa iyong pastor, siya ang pinakamamahal kong pastor. Palapakan natin ang mabait na Diyos. Amen. Sa mga minamahal, si Brother Arnel nandoon sa hospital, biglang umungol. Bumalik yung kanyang kaluluwa. Galing sa langit, bumalik sa kanyang katawang lupa at umungol. Tinakbo ng mga, dahil nanalangin natin beloved pastor, tinakbo doon sa pastoral. So wala nilabas sa hospital, nandoon sa sala ng malapastor. Pag makita mo siya, siyempre walang damit, mga minamahal, talagang maawa ka. Kasi yung mukha niya sunog na sunog. Mga minamahal, talagang parang lechon. Pero habang siya'y nagsasalita, tuwang-tuwa kami mga minamahal. Bakit? Totoong meron ng langit na ating patutunguhan. Amen. At mga minamahal, sabi po mga minamahal, napakaganda ng langit. Kaya ibig kong sabihin, yung ating katawan, merong body and soul. Dapat ang katakutan natin, yung pwedeng kumitil ng ating buhay at pwede kang itapon sa impyerno. Huwag kang matakot sa pwedeng kumitil sa iyong buhay, subalit wala siyang kapangyarihang ibulid ang iyong kaluluwa sa impyerno. So ang dapat sa atin, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen. Wala tayong dapat katakutan, mga minamahal, kundi ang Diyos. Siyang may-ari ng lahat ng bagay at meron siyang kapangyarihan, ibulid ka sa impyerno. Kaya sabi ng Biblia, ang pinakamalagang bagay natin, mga minamahal, na dapat nating bigyan ng halaga ang ating kaluluwa. Everybody say amen. Maliwanag po mga kapatid. Everybody say amen. So sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, body, souls, meron tayong physical na katawan, meron tayong kaluluwa. Kaya nga po, kung mamatay ang tao, to human death, mga minamahal, is the separation of body, soul, and spirit. Everybody say amen. Pag mamatay ang tao, ililibing ang iyong physical na katawan. The body goes to grave, mga minamahal, and disintegrates. Madunot, babalik sa alabok. Ngunit, mga minamahal, ang ating kaluluwa, ito ang dapat natin bigyan ngayon ng pahalaga.
Everybody say amen. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pag ang tao po ay mamatay, hindi pa tapos. Amen. Mga minamahal, our life is a temporal, sabi ng Biblia. Preparation for eternity. Ibig sabihin, itong buhay natin dito, temporal lang ito. Meron preparation for eternity. Paghahanda doon sa tinatawag na eternity. Eternidad. Walang katapusan. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag nating ipagpalit o i-exchange ang ating kaluluwa. Basahin po natin, mga minamahal, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, praise the Lord. Kindly open your Bible. From the book of Hebrew, chapter 11, verse, dito po tayo sa 25. From the book of Hebrews, chapter 11, verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Amen. Amen. Mga Hebreano, Kabanatang 11, ang talatay 25. Napinili pa ang siya'y tampalasanin, nakasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. So mga minamahal, the Bible teaches, mga minamahal, na sinasabi ng Biblia that the soul is more valuable than the whole world. Everybody say amen. And yet many people, mga minamahal, sell their soul, mga minamahal. Maraming tao, mga minamahal, ipinagpapalit nila ang kanilang kaluluwa. Una, ipinagpapalit nila ang kanilang kaluluwa sa tinatawag na pleasures of sin. Everybody say amen. Sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, si Moses, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Everybody say amen. Si Moses, pinili niyang kasama ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos kaysa tumira doon sa palasyo. Ngunit nandoon yung kalayawan, yung kasalanan. So mga minamahal, ito po may malaking kaugnayan sa ating paglilingkod ngayon. Huwag nawa ipagpalit natin ang ating kaluluwa sa tinatawag na lumalabay nga kalipay sa sala. Everybody say amen. Amen. Pag nagawa mo ang kasalanan, mga minamahal, panandali ang kaligayahan lang yun. Ngunit mga minamahal, kung ibulit ang iyong kaluluwa sa impyerno, walang katapusang paghihirap. Kaya maging wise ang Kristiyano. Bulay-bulayan natin, mga minamahal, gaano kahalaga ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaluluwa sa tinatawag na enjoy o the pleasures of sin for a season. Merong enjoyment sa paggawa ng kasalanan, totoo yan, hindi natin maalis yan. Amen. Abang ang tao ay gumagawa ng kasalanan, meron tinatawag na enjoyment. Abang siya ay gumagawa ng masama, meron tinatawag na kaligayahan siyang nararamdaman. Pero maliwanag na sinasabi ng Biblia, ito po ay panandalihang kaligayahan lamang. Amen. Kaya mahalaga ang kaluluwa natin, huwag nating ipagpalit sa tinatawag na panandaliang kaligayahan sa kasalanan. Lahat ng kasalanan may enjoyment sa kasalanan. Lahat ng ginagawa sa kasalanan, nag-enjoy sila sa kasalanan. Subalit maliwanag, ito'y panandaliang kaligayahan lamang, mga minamahal. Ang nakakatakot na bagay, kung ang iyong kaluluwa ay itatapon sa impyerno, ibubulit ang iyong kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Everybody say amen? Meron pa mga minamahal. Yung sinasabi po mga minamahal na yung tinatawag na riches. Everybody say amen? Yung tinatawag na earthly riches from the book of 1 Timothy chapter 6 verse 10. Kindly. From the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all evil,
which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Amen. Unang Timoteo, kabanata ng 6, ang talata 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nanganginginsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, some people, mga minamahal, itinatawag na trade their souls, mga minamahal, in earthly riches and service to God. Everybody say amen. Ibig sabihin, for some people, earthly riches and fame, their quest for riches, they neglect their service to God. Yung mga tao hinahabol yung kayamanan, nakalimutan ang paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Kahit araw ng pananambahan, nandoon sa business, nandoon hinahabol yung kayamanan, nakalimutan nila ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Busy sa kanilang trabaho, walang panahon sa pagsamba, sa pagpupuri sa Diyos. Mga minamahal, ito'y nakakalungkot na bagay, subalit nakikita natin totoo. Everybody say amen. Sa iba ng banal na kasulatan, mga minamahal, they have traded, mga minamahal, their souls for that which is corruptible and can be stolen. Ang kayamanan pwedeng nakawin, ito'y masisira, madaling mawala. Amen? Subalit, mga minamahal, yun ang ginagawa ng tao, mga kapatid. Dahil sa kayamanan, nakalimutan ang paglilingkod sa Diyos. Yung iba naman, iniiwan ang paglilingkod sa Diyos, inuuna ang kayamanan. Mga minamahal, alalahanin natin, lahat ng bagay dito sa lupa ay subject for vulnerable. Everybody say amen. Lahat ito'y masisira, lamang ang kayamanan pwedeng manakaw. Mga minamahal, ang kayamanan pwedeng mawala sa isang iglap. Sumalit, mga minamahal, kung ang kaluluwa ng manamuni mo ay itapon sa impyerno, wala ka ng pag-asang makahawon sa impyerno. Everybody say amen. Abang isang araw, nanonood ako doon sa Facebook, yung babaeng dinalas doon sa impyerno. Everybody say amen. Siguro nakita ninyo yun. Napakinggan ninyo yun. Amen. Napakinggan ninyo na abang sinasalaysay niya ano ang impyerno. Sino yung mga nandoon sa impyerno? Ako'y kinikilabutan, mga minamahal. Everybody say amen. Dahil nung ako po ay baguhan sa mahal na Panginoon, na naginip ako, nandun ako sa impyerno dahil nag-backslide ako. Nakita ko yung aking katawan nandoon sa impyerno, inuud ako. Napakaraming uod. Yung ganong katabang uod na mahaba, na maraming balahibo, nakatikit sa aking katawan. Pagkatapos, nandoon pumapasok sa ilong, sa mata, binupulot mo, mga minamahal. Pag maputol siya, mga minamahal, yung kalahati buhay din. Sabi ng banal na kasulatan, ang impyerno'y lugar ng mga uod na hindi namamatay. Everybody say amen. So we could just imaginean mo lang yun. Kaya yung sa sinabi ng bata na dinala doon sa impyerno, nakita niya doon kung sino-sino ang nasa impyerno. Yung mga inahangaan ng mga singers dito, yung mga inahangaan ng mga tao dito, nandun pala sa impyerno. Everybody say amen? So hindi ka matakot niyan, mga minamahal, dahil yun ay kasalanan, kalayawan. Nabubuhay sila sa kalayawan, sa kahilayan, sa kasalanan, pero pagdating ng araw, susunugin ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Everybody say amen? Naalala ko tuloy yung ating kapatiran, mga minamahal, na backslider. Mga minamahal, namatay siya dahil maraming pagkukulang. Dinala ng kanyang magulang, sinakay sa sasakyan, dinala sa pastoral, sa Novaliches. Abang siya'y dinadala, yung physical niyang katawan, yung kanyang kaluluwa nandoon. Namatay din yung kapitbahay nila na sa liputan, nagpang-abot sila sa impyerno. Nagkita sila sa impyerno, napakahirap na lugar, sabi niya. Subalit, mga minamahal, binigyan ng pagkakataon nang ipatong ng ating beloved pastor yung kamay. Mga minamahal, nakita niya, hinugot siya sa impyerno. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hinugot ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Binuhay siyang muli. Kaya takot na takot, nagtetestimonyo sa atin na gaano katotoo ang impyerno. Gaano katotoo. Yun, patay na yun ha. Talagang namatay na yun dahil sa kanyang bisyo.
mga minamahal. Subalit mga kapatid, binigyan ng pagkakataon ng Diyos na manumbalik, pinatikim lang kung gaano kahirap ang impyerno. Kaya mga kapatid, ito'y mga testimonyo sa atin ngayon. Itong mga testimonyo ni Brother Arnel, testimonyo nitong kapatiran na ito na nandun ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ito'y testimonyo para sa atin ngayon na totoo ang impyerno. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya wag nating ipagpalit sa kayamanan na ito'y lumilipas lamang. Mga minamahal, pwede kayong pagyamanin ng Diyos, kayo naglilingkod. Hindi pati araw ng pananambahan, wala na kayong panahon para sa inyong paghapol sa kayamanan. Maling-mali, Ebarsiman. Dapat meron tayong pagkakataon, mga minamahal, tayo po'y nasa pagsamba, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Bigyan natin ng kahalagaan ang ating kaligtasan, ang ating kaluluwa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ito po'y tinatawag na corruptible and can be stolen. So nasisira at pwedeng nakawan, mga kapatid. Yung iba mga minamahal, sa iba ng banal na kasulatan, yung tinatawag na pleasures of sin. At yung iba naman mga minamahal, yung gusto nila na turo yung hindi maigpit. Pwede, ganyan-ganyan lang, pwede langit na yan. Silang gagawa ng langit nila. Yung pastor na gusto nilang pakinggan, yung ganito, maglingkod lang kayo, langit na kayo. Kahit sila'y nagkabulingit sa kanilang kasalanan. Dubalit mga minamahal, yun ang gusto nila. Dahil gusto nila hindi mahirap doon tayo kasi doon sa Jesus Miracle Crusade, ang hirap. Hindi nila alam yung turo nandun na. Yung turo dito nasa banal na kasulatan na Ebarsiman. Iba ang turo ng banal na kasulatan kaysa turo ng mga pastor na hindi sila kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Subalit makita mo sa kanila, okay lang, enjoy sila sa kalibutan, enjoy sa kasalanan. Sabi nila, langit pa rin sila. Mga minamahal, pero hindi po yan ang katotohanan. Maliwanag po sabi ng Biblia. Ebarsiman, God is holy and you must be holy. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay banal, dapat tayong magpakabanal sa lahat ng gawi, sa lahat ng ating mga kinikilos sa mundong ibabaw na ito. Maging sa ating kasuotan, sa ating pananamit, Ebarsiman, sa ating buhay, sa ating pananalita, sa ating gawain, maging banal tayo dahil tinubos na tayo ng Diyos sa kanyang banal na dugo. Kaya wag nating mga minamahal, yung ating buhay ay ibalik natin sa kasalanan, sa kalayawan, mga minamahal. Hindi malulugod ang Diyos doon dahil stricto ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay hindi po sasama doon. Ebarsiman. Huwag mo sabihin, ako'y taga Jesus Miracle Crusade din. Subalit yung buhay mo nasa kasalanan, hindi po pwede yun, mga minamahal. Itinuturo natin dito para ang tao'y matakot, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Romans chapter 11 verse 22, kindly. From the book of Romans, chapter 11, verse 22. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity, but toward thee, goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Amen. Mga Roma, Kabanatang 11, ang talatay 22. Masdan mo ang mga kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay nangahulog, datatwat ang kabutihan ng Diyos ay sa inyo. Kung ang mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw may puputulin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi ng Biblia, behold, therefore the goodness and the severity of God. On them which spell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. Ebarsiman. Ito pala ang dapat nating bersikulo minsan. Tingnan natin ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang Diyos mabait, subalit ang Diyos mabagsik. Ebarsiman. Dalawang ugali meron ng Diyos. Siya'y mabait na Diyos, subalit siya'y mabangis na Diyos din. Kaya sabi po ng Biblia, manatili tayo sa kabutihan ng Diyos upang manatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Otherwise, mga minamahal, kung ayaw mo, mapuputulin ka ng Diyos. Tingnan mo ang kabagsikan ng Diyos. Kaya mga kapatid sa atin, itinuturo natin ito, mga minamahal, pinapangaral natin ito dahil kami ang mananagot. Amen. Kapag nangaral ka sa salita ng Diyos at yung mga gumagawa ng kasalanan, okay lang para sa iyo, hindi mo sila bigyan ng warning, ikaw ang sisinglin ng Diyos sa kanilang dugo. Subalit kung bigyan mo ng warning ang bawat isa na gumagawa ng kasalanan ay itatapon sa impyerno, wala ka ng pananagutan doon kung sila ay maniwala o hindi. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ipangalagaan lang natin ang kaligtasan natin, ating pagkakilala, oportunidad na binigay ng Diyos sa atin, nakakilala na tayo sa mahal na Panginoon. Nakilala na natin ang Diyos. Ang Diyos ay mabait, napakabuti ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos, palalakasin ka ng Panginoon. Kung maghihingi ka ng tulong sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan, malaglag ng mahal na Panginoon. Subalit nasa iyo na yon kung ikaw gusto mo ng malaglag dahil ayaw mong tumalima sa salita ng Diyos. Amen. Sabi po na sabi ng panalakasan, puputulin ng Diyos. So, maminamahal, una po, sabi po ng panalakasulatan, mga kapatid, ito nga, salita ng Diyos na ito natin nabasa, meron palang posibilidad ang isang Kristiyano naglilingkod sa Diyos, puputulin ng Diyos kapag hindi siya tumalima sa salita ng Diyos. Amen. Puputulin ng Diyos kapag hindi ka tumalima, mga minamahal. At kung paano ang Israel, hindi ni-spare ng Diyos, kundi sila'y nalaglag dito sa disyerto, ganon din sa atin na mga naglilingkod sa Diyos. Pwede rin tayong hindi spare ng mahal na Panginoon kung tayo po ayaw nating sumunod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, maging matakot ang bawat isa. Matakot po tayo, mga minamahal, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Manginig tayo sa takot dahil ang Diyos pwede kang papatayin at ibulid ang kaluluwa mo sa impyerno. Walang, sabi na, ang dapat ninyong katakutan, yung pwedeng kumitil ng iyong buhay at itapon ka sa impyerno. Walang iba kung hindi ang Diyos ang dapat nating katakutan. Amen. Kaya dapat ang lahat ng Kristiyano manginig sa takot. Abang tayo naglilingkod, hindi ka nun kadali. Ito'y warning, napakaraming warning binigay ng mahal na Panginoon sa lahat ng mga Kristiyano. Ulitin ko ha, yung isa nating brothers, sige, hubog-hubog. Nagmotor, mga minamahal, bumangga sa poste. Walang dalang helmet. Yung ulo mismo pumalo sa poste. Labas ang utak. Dinala doon sa ospital, siyempre labas na yung utak, patay na yun. Subalit, ewan ko, sabi ng doktor, ba't meron siyang pinagtsagaang tahin? Yung tahi, alos mag-abot yung tahi sa ulo, mga minamahal. Nandoon siya sa impyerno, mga minamahal. Nandoon siya sa impyerno. Yung kanyang mama, dala-dala yung picture. Dumalo sa gawain sa Amoranto, ibinigay sa malapastor. Pinagpray ng malapastor yung picture. Yung kanyang anak, yung kanyang kaluluwa nandoon na sa impyerno, ibinalik ng Diyos para magtestimonyo sa atin, totoong merong impyerno. Amen. Oh. Mga minamahal, ito po ay warning. Warning sa atin, mga kapatid na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng takot at panginginig. Sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Manginig ka sa takot, mga minamahal, dahil hindi nagbibiro ang Diyos. Amen. Hindi nagbibiro ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Mahaba ang pasensya ng Diyos, pero wag nating sukdan, wag nating, mga minamahal, yung tinatawag na ubusin ang pasensya ng Diyos. Amen. Huwag nating ubusin ang pasensya ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, ang Diyos, sabi po ng Biblia, ay mahabakin, mapagpatawad, banay at magalit, sagana ang kahabagan at kagandaang loob. Subalit in other side, ang Diyos ay mabangis, ang Diyos ay mabagsik. So sa atin pa, mga minamahal, nasa atin na yun. Nasa atin yun, kung susunod o hindi.
Nasa atin yun kung magmatigas o hindi. Nasa inyo na yun kung kayo magpapakumbaba, susunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Everybody say amen? Huwag na kayong mga tuwiran, huwag nang anumang mga tuwiran, magpakumbaba tayo sa kalooban ng Diyos. Matakot tayo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Dahil hindi nagbibiro ang Diyos, I give you a warning. Hindi nagbibiro ang Diyos. Huwag antayin ang galit ng Diyos. Dahil kung manatili ka sa kasalanan, mga minamahal, ang galit ng Diyos ang darating. So mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, sumunod tayo sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, magpakumbaba at tumalima sa salita ng Diyos. Dahil ibig ng Diyos, iligtas ang ating kaluluwa. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, tayong lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, ating Holy Supper, misa ba natin isaliksikin ang ating mga puso at humingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon sa ating mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali at magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Habang tayo nagpupuri, magsisipo ang bawat isa. Praise the Lord. Tayo mawit sa mahal na Panginoon. Ating Holy Supper ngayon, kung meron tayong mga bisita at ang iniling dito sa harap, tumanggap kayo sa ating mahal na Panginoon. Habang kami umaawit, meron po tayong mga visitors dito po sa harap. Praise the Lord. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi Ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Amen. Hallelujah. Pagkat Ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo, asala ko, hirap at tusay, tiniis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ko. Panginoon, saniyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang papuri masama, ang buhay ko'y tanging sa'yo. Panginoon, kay buti mo. Yes, amen. Laging nasa puso ko, mga dakilang gawa mo, nagbigay na ang upay, ika'y paglingkuran, nilingan mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, saniyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay ang papuri't
puso. Hallelujah. Tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iaalay. Pamuring pagsamba, buhay ko'y tanging Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo. Amen. Praise the Lord. Dalago ng Diyos. Praise the Lord. Palapakan natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Para sa mga minahalang mga bisita niya karon sa tubangan, bulahan ko mga maigsoon. Kayang Diyos mo'y nagtawag kaninyo. Nagyan ang pulong sa Diyos, walay makaduol kaniya kundi itugot sa Diyos. So kining igoyo na bulahan ka mo kay gitugot sa Diyos na makaduol ka mo ning adlaw sa atong Ginoo. Dunay reklamento sa kaluwasan. Una ang pagtuo sa Diyos, ang pagginulsol sa atong sala, ang bautismo sa tubig sa ngalan sa Ginoong Hesus, ug ang bautismo sa Balang Espiritu Santo. Bililhon ang inyong kalag sa tubangan sa Diyos. Nagyan ang pulong sa Diyos unsay kapuslanan kung maangkon nimo ang tibok kalibutan, mapildi ang imong kalag. Unsay kabaylo nimo sa imong kalag, mami na mawalay kantidad na ibaylo sa imong kalag ug walay butang mga minamahal nga miling butang na pwedeng ibaylo sa imong kalag. Bililhon ang atong kaluwasan, alagaran ninyo ang Diyos. Akong yang atong mga bisita, iba yung inyong kamot, ilitok kini pagampo, magampo kita. Sabat ka sa pagampo. Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa imong mga pulong, ug niya ako karon sa imong tubangan. Nagpasalamat sa pagtawag ka nako. Ginoo, salamat sa imong kaayo. Ug Ginoo, ako naginulsol sa akong mga sala. Gikan karong adlaw, Ginoo, alagaran kita. Ginoo, imon mo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami para ninyo langit ng amahan. Salamat sa mga kalag niya karon sa mga tubangan o Diyos. Sa unang pag-ampo sa mga mahal na pastor, Wildy Estrada Almeda, pasaylo sa ilang mga sala o isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan mo, Ginoong Hesus, I pray. Amen. Palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Makabalik ka mo sa inyong lingkuranan. Praise the Lord. Atong Holy Supper karon maigsoon ug akong yang tanan sa makausapa mabot niya kita karon sa sagradong bulaton sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, atong susiyon ang atong kaugalingon, atong kasing-kasing mga tagpasaylo sa Dios mga minamahal. Ingon sa balang kasulatan kung atong ikumpisal ang atong sala sa Dios, buutan matarong ang Dios magpasaylo sa atong mga sala. Muawit kita maigsoon ko ug akong yang tanan sa pagginulsol. Praise the Lord. Awitin natin mga minamahal yung huling hapunan, praise the Lord, kindly. Habang maawit po tayo mga minamahal, patuloy tayong makipag-ugnay sa mahal ng Panginoon. Magsumamo sa ating mga pagkukulang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Huganin mo ang tinapay ng buhay. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kanyang paghihirap upang tayo'y makapiling. Sa ito, iyong inumin
dalago ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, purihin nating mahal na Panginoon. Tayo po'y nasa sagradong gawain sa pag-aalala sa kamatayan ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, alalahanin natin ang kagandang loob ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At iniling ko lahat tayo magkaisang dumalangin, magsumamo sa mahal na Panginoon, upang tayo maging karapat dapat sa pagsalo sa banal na hapunan. Iniling ko lahat magsumamo sa mahal na Panginoon, minit tayo ng tawad sa Diyos sa oras na ito. Minsan tayo na sa mga kahinaan, sa mga pagkukulang natin sa Diyos. Sumalit sabi ng Biblia, kung ating ikumpisal ang ating mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo magsumamo, hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Narito po kami sa gradong gawain sa pag-aalala sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, Diyos. Minsan ang pasaunang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang, O Diyos. Saliksikin mo ang aming mga puso, ugasan mo kami sa banal mong dugo. Gawin mo kaming karapat dapat sa pagsalo sa banal na punan, O Diyos. Pakabanalin mo kaming lahat sa oras na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, forgive us, Lord. Hallelujah. Have mercy upon us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Have mercy upon us, Lord. In the name of Jesus, I pray. Kunin po natin ang tinapay, mga minamahal. Ito'y simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoong Yesus. At ang sabi ng banal na kasulatan, and we have given thanks, we break it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Ating pong kainin, mga minamahal. Ating kunin ang katas ng ubas. Ito'y simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoong Yesus na buhos sa krus sa Kalbaryo, sabi ng Biblia. At the same time, at the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as of ye drink it in remembrance of me. Ating inamin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Tayo pong lahat ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga pangailangan. Praise the Lord. Sa oras na ito, magkaisa po tayong tumulog sa ating mga kahilingan, sa ating mabait na Diyos. Magsisimula ang bawat isa upang sigurado po natin na tayo po maminamahal makabot ang ating dalangin sa trono ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Magkaisa po tayong manalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kami po'y nagpapakumbabang loob, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Saan mo kami nasumpungan na sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakamali, pagkakasala. Muli kami nagpapakumbabang loob, humingi ng tawad sa iyo, Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan. Ugasan mo ang aming mga puso, marapatin mo ang aming dalangin, makabot sa trono ng biyaya. Abutin mo ang pangailangan ng lahat ng iyong mga anak sa oras na ito. Palakasin mo at pagpalain ang bawat isa. Gawing karapat dapat ang bawat isa amin sa aming paglilingkod. Panghawakan mo kami, O Diyos. Dagdagan mo kami pag-ibig, takot na magkasala. Dagdagan mo kami takot na magkasala, O Diyos. Tulungan mo kami sa aming paglilingkod na ito, O Diyos. Dalahin ko pagpalain mong bawat isa sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong kamay sa inyong ulo mo, minamahal. I-cast out ang mga karamdaman. Sige po, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa unang dalangin ng beloved pastor, aming ginagamit ang iyong dakilang pangalan, aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kaaway, in the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases. We command you to cast out. In the mighty name of Jesus, be healed. Be blessed, be strong, in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal, at bilang pasasalamat sa ating mabait na Diyos, tayo po sabay-sabay lumukso ng malakas at 3 beses, sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Sige, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, maminamahal, at Diyos po magpala sa ating lahat.